Good morning mga kanisker. Ayan. Welcome sa aking another vlog. Ito, Nissan X-Trail T30. Ang makina niya ay QR25. Ayan, kung makikita nyo, yung tubig na nasa radiator ay bumubula-bula. So kapag ganyan ang coolant nyo o kaya ang tubig na nasa radiator, ayan, may possible na sira ang inyong head gasket o cylinder head gasket. Ayan, mag-overheat po kapag ganyan ang inyong cooling system. Ibig sabihin, may lumalabas na pressure galing doon sa combustion na pumupunta sa cooling system. Ayan, na nagkokos ng overheating. So ito guys, yung tinakbo ng unit niya ay 116,000 km lang. So dito naman ay chine-check natin kung ano yung naging root cause kung bakit siya nag-overheat. Na itong kanyang radiator fan motor pan checking ay umaandar naman. Ayan. And then nang chinek natin ng actual, kapag siya ay na-reach niya na yung temperature ay umaandar din naman. So hindi fan motor o electrical ang problema kung bakit siya nag-overheat. Ayan. So ginamitan natin siya ng scanner para malaman natin yung function ng bawat motor. And then dito, kita naman guys na yung sa reservoir niya ay kalawang na rin na tubig ang nakalagay. So, yan. And yan din po yung kanyang radiator. Pinagusan natin ng tubig para makita natin kung maraming kalawang or barado yung radiator. So, hindi naman barado yung radiator. Ayan, marami lang kalawang sa loob. Kaya, subject for radiator cleaning tong kanyang radiator. Yan. Sa kapag ganyan nangalawang ng system, ang cooling system, yan, lahat ng dadaluyan ng tubig o lahat ng dadaluyan ng coolant is kailangan malinis. Mawala yung kalawang para hindi na kumalat ulit. Ayan. So dito ay binuksan natin yung pinaka mismong cover ng engine. Ayan. Yun lang is ay nagkulay brown. O nagmilky. Yan. So ito yung radiator niya, yan kinakalawang sa loob, subject for cleaning yan. Yan, pinalinis na natin sa may-ari yan. So kapag okay naman yung radiator, yan pwedeng palinis nyo kung hindi naman malutong yung mga o makunat yung mga cover niya, yung plastic lang kasi yan eh. Ibabaw at itaas. Kung okay pa yan, ipalinis nyo lang, pwede na yon. And then yung hose kapag malutong na siya, ayan, tapos may nararamdaman na kayo kapag pinisil nyo yung hose yan, na parang nagka-crack, ibig sabihin yung hose nyo ay malutong na, subject for replacement na yon. And then ito naman yung water pump, ayan, kung makikita nyo, kinakalawang na rin, ayan. Although goods pa naman siya, pero kasi kinakalawang na, baka lalong dumami pa kapag siya ay kinabit natin o kaya naman masira siya kalaunan kasi stock pa siya, hindi pa siya napapalitan before. Ayan, so subject for replacement na rin yan, baka isa pa yan sa maging cause ng overheating ulit. Then ito yung housing, linis na rin yan kasi may mga kalawang. Basta lahat ng nalagyan ng kalawang yan, kailangan nyo pong malinis yan at yung mas possible para hindi dumami yung kalawang o kaya hindi kumalat ulit. And then ito naman yung thermostat, palit na rin po tayo niyan. Then dito guys, yung cylinder niya o kaya yung itong top cover niya, binaklas natin. Ayan kung makikita nyo yung langis na nandun sa loob ng engine ay naging cream na, naging kulay cream. Ibig sabihin naghalo na yung tubig dun sa engine oil. Pag ganyan ay subject for general overhaul yan kasi yung tubig na nahalo sa langis ay pumasok na yan sa kaloob-looban ng inyong engine, so sa mga internal parts ng engine, dun sa may mga oil pump, oil gallery, yan, sa BBT nya, sa camshaft, yan, kailangan na pong i-overhaul kapag ganyan ang nangyari sa inyong makina. Medyo masakit po sa bulsa kapag ganyan ang nangyari kasi kapag overall alam naman natin na malaking gastos ang kapalit niyan. Kaya hanggat maaari yung ating cooling system
iniingatan natin yan na alagaan. Unang-una, lagi natin yang lagyan ng coolant kapag nasa below maximum level na siya. Ayan. So dito guys ay tinatanggal ko na yung cylinder head. Ayan, para ma-check pa natin kung ano mga component ng makina yung nasira. Ayan. So, sa mga nanonood ngayon guys ng aking video na to, ayan, maraming salamat po. Ayan, God bless. So kapag may tanong kayo at may concern kayo sa inyong mga Nissan, yan, PM lang po kayo sa aming page yan, Nisker. Ito dito, yan, Nisker, yan page, Nisker Automotive Repair and Maintenance. So meron kaming, pwede nyo kaming i-waste, ayan, Nisker Automotive Repair and Maintenance. Ang location po ng aming shop ay dito sa Santa Rosa, Laguna. Open po kami from Monday to Saturday and then 9 a.m. to 6 p.m. ang aming working hour. Ayan. So sa mga gustong magpa-PMS, general overhaul, transmission overhaul, electrical, mechanical suspension, yan. PM lang po kayo sa aming page na Nisker. Ayan. Tuloy tayo guys. Ito yung kanyang makina na baak na natin siya. Ayan. Yung kanyang block ay na lagayan ng mga tubig o yung kanyang mga water jacket ay hindi naman napasukan ng langis. So ibig sabihin yung tubig lang ang tumalon doon sa engine oil. Yan, yun ang kagandahan sa kanya. Yan. Kasi kapag yung ang nangyari kapag yung langis ang tumalon dun sa tubig, ayan, maaari po yan, may crack na po yung ating cylinder block. Mas malaki pong gastos yun kapag nagkataon na ganon. Ayan. Ayan po yung pinaka cylinder head nya. Ayan, kapag tinanggal nyo ang cylinder head, kahit hindi nyo muna tanggalin yung intake manifold, yan, mahugot nyo na po siya. Ayan, kung makikita nyo sa mga valve nya, mayroong mga langis-langis, ibig sabihin po, may singaw na po yung mga barbula kapag ganyan. So, subject na rin po yan ng valve setting. Yan, valve setting na po yan. Then, ito yung cylinder head gasket nya, kinakalawang na. Metal po kasi yung kanyang cylinder head gasket. So, once na kinalawang yung inyong cooling system, isa yan sa maapektuhan ang cylinder head gasket. Kaya, as much as possible, yung coolant ay mas mataas yung ratio o kaya 50-50, 50% na tubig, 50% na coolant ang nakalagay sa inyong cooling system. Huwag po tubig, kasi kapag tubig, ganyan po ang mangyayari. Yan, kakalawangin yung buong system, cooling system, and then maapektuhan yung mga ibang engine parts. So ayan, yan yung kanyang cylinder head gasket. Metal po kasi yan. Alam naman natin, kapag yung metal na nabasa, ayan, kinalawang, ganyan ang mangyayari. So 116 kilometers pa lang ang tinakbo nito guys. Kung tutusin na ang Nissan kasi ay matibay talaga yung makina niyan eh. Yun nga lang, napabayaan sa tubig kaya nangyari ganyan. Kaya yung coolant na gagamitin nyo guys ay kung kaya naman ng budget nyo na bumili sa Nissan ng coolant, yan, mas maganda. O kaya original talaga na coolant. Yan. Para hindi umantong sa ganitong senaryo. So ito yung mga pyesa niya. Ayan. Kumalat na talaga yung naghalong tubig at langis sa loob ng makina. Ayan yung oil pump strainer, oh. Kita nyo, nag-alapot na niya. Ibig sabihin lang, talagang nag-circulate yung tubig na galing sa cooling system papunta doon sa makina. Ayan. So, babaklasin natin. And then, kapag kayo ay magbabaklas, lalo't ganyan general overhaul, check nyo yung mga clearance ng mga main bearing, connecting rod bearing, kung may play. Tapos, check nyo yung mga bearing, kung may mga kayod. Ayan. Para
take note nyo kung ano yung mga dapat gawin. Ayan yung mga parts na makina na talagang naapektuhan nung paghalo ng tubig at langis. Ito naman guys ay hindi naman nagamit ng matagal na nagkaganyan nang nangyari. Kaya hindi siya ganoon ka sira yung pinaka mga internal parts. Dito guys ay sinusukat natin yung bawat part, siniset natin ng tama yung crankshaft, and then yung mga piston ring, chine-check natin yung mga gap. Ayan. Para malaman natin kung tama ba sa spec na kailangan niya. Yan, okay naman. Kasi lahat ng piston ring niyan ay pinapalitan natin, and then yung connecting rod. Ito po yung cylinder head gasket. Ayan, cylinder head na machine shop na. At ito na po yung na-build natin na makina niya. Ayan. Then yung mga parts na papalitan, thermostat, then yung water pump. Then ito na yung kanyang cylinder block na may kasamang piston na na-assemble natin. Ayan. Kailangan kapag kayo ay magsiset ng mga piston, kapag po siya ay na-excite nyo na ng tama, na i-torque nyo na siya, ayan, kailangan po, pag pinihit nyo siya, malambot siya, hindi naman siya sobrang lambot. Yung movement o yung puwersa na i-apply nyo doon pag inikot nyo yung crankshaft ay hindi naman sobrang tigas. Kasi pag sobrang tigas ay ibig sabihin, may kapit doon sa, it's either sa connecting rod o kaya doon mismo sa crankshaft bearing. Yan. So kailangan smooth lang kapag pinaikot nyo. Ayan. So dito guys, kaya kung bakit ko kinakapayan, ayan, may back job yung machine shop dyan eh. Ayun, kung makikita nyo yung itim-itim. Hindi po nahuning yung pinaka mismong cylinder bore. Kaya pinabalik ko sa machine shop yan para i-honing ulit, para makinis yung pinaka mismong liner niya. Ayan. Hindi po maayos ang pagkakagawa ng machine shop eh. Kaya pinabalik po namin yan. So after namin na nag-okay na yung block, and then na-set ko na yung mga piston. Ayan, chinek natin yung gap nung surface nung pinaka mismong cylinder block. Kung mayroong gap, kasi isa yan sa mga magiging measurement nyo kung yung block ba ay bengkong o yung deform yung surface nya. So dito guys ay okay naman. Yan, okay naman siya. So 0.10 mm yung gamit natin sa filler gauge para ma-check yung gap. So kapag pumasok doon, ibig sabihin may problema yon, hindi pa rin pantay. So dito ay nabuo na natin yung pinaka mismong makina na ikabit na yung belt. Yan, intake, exhaust, then isasalpak na lang sa unit. Ayan. So, sa pag-overall guys, hindi nyo kailangan tandaan lahat ng mga tornilyo, ayan, o kasi parang kailang kayo nagpapuzzle niyan eh. Binubuo nyo lang siya ng parang puzzle lang kung ano yung structure niya. Ayan. Ang kailangan nyo lang yung measurement value ng bawat pyesa kapag dun sa mga internal parts ng makina. So dito guys ay sinasalpak na namin yung makina. Ayan. So sa mga nanonood ng video na to guys ay maraming salamat po. Ayan. Thank you po sa inyong suporta. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-like na rin yung aking Facebook page na Nisker. Ayan, maraming salamat po sa mga followers natin sa Nisker. So sa Nisker po ay kami po ay gumagawa ng Nissan at ibang car brand. Ayan, na sasakyan. Gumagawa po kami ng aircon, mechanical at electronics. Yan, engine overall sa mga suspension. So kapag meron po kayong tanong at nais nyo mag-inquire yan, PM lang po kayo sa aming page na Nisker sa aming Facebook. So dito guys ay job well done na tayo. Ayan, wala nang pressure. So maraming salamat guys sa panonood. Thank you for watching. God bless.